So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoysi. So, ngayong araw, another update na naman tayo. Patungkol na naman ulit ito kay Mayor Alice Go. About nga ito sa Pogo na naman na kinonektahan sa kanya. So, this video is from Philippines Trending News. So, meron to pamagat na kakapasok lang. Grabe. PBBM na shock sa kasabwat ni Mayor Alice Go. Duterte, Tinuro, PAQ, Tambag, Cordon. So yun, bago natin simulan, Philippines Trending News, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganito reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoysi. So hindi na natin ito patatagalin pa, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, kakapasok lang, grabe. PBBM na shock sa kasabwat ni Mayor Alice Go. Duterte, Tinuro, PAQ, Tamba, Gordon. So ano kaya yan, men? Ba't nasali na naman dito si ano? So again, Philippines Trending News, Filipino AC. So like, comment, share, subscribe. Filipino AC start. Binigyang diin ng Department of Justice ang Again. Sa iba pang mga balita, binigyang diin ng Department of Justice ang pangangailangan ng whole of nation o whole of government approach para mapangasiwaan na mabuti ang mga Philippine offshore gaming operators sa buong bansa. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, kailangang ikonsidera at silipin ng gobyerno ang mga negatibo at positibong dulot nito sa mga komunidad at sa buong bansa bilang kabuuan. Ginawa ng opisyal ang naturang rekomendasyon matapos ang sunod-sunod na operasyon ng mga unang pamahalaan sa mga iligal na operasyon ng Pugo na nag-ooperate sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Nako. Ito ay dahil na rin sa pagkakasangkot ng ilan sa mga ito doon ho sa kaso ng human trafficking, prostitution, kidnapping, cybercrime at iba pang mga iligal na aktibidad. Wait lang. Whole of government approach kailangan upang pangasiwaang mabuti ang mga pogo sa bansa. Talaga ba? Ayon kay Undersecretary Vasquez, panahon na para seryosuhin ito ng ating gobyerno dahil pa rin sa posibleng magiging epekto nito sa national security at sa public safety. Tiniyak naman ng ahensya na patuloy ang kanilang mga ginagawang hakbang upang silipin ang issue ng Philippine offshore gaming operator sa buong Pilipinas. Pinaalalahan rin ito mga foreigners na nagtatrabaho sa mga naturang establishmento na ang kanilang pananatili sa Pilipinas ay isang pribilehyo kaya't dapat irespeto ang batas ng ating bansa. Diba? Tapos, malaman-laman natin, overstaying na yung mga yan dito. Meron pa silang some kind accommodator dito na parang nininigo or nagbi-business din ba na siya yung may hawak ng mga banyaga na expire na yung mga passports. 'Di ba? Like, men, dito pa talaga kayong magdedegression ng mga illegal ha. Porket ba hindi ganun ka takot yung ano namin dito, mga punishment. Subukan yung gawin yan sa Mindanao. Joke lang. Viral kasi yung ano eh. Subukan yung gawin yan sa Mindanao. Joke lang. Samantala, sa iba pang mga balita, nakatakdang magsampa ng kasong kriminal ang Presidential Anti-Organized Crime Commission laban huyan kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa mga susunod na mga araw. Ito ay matapos na makahanap ng ebidensya ang ahensya sa pagkakasangkot ng alkalde sa mga illegal na operasyon ng Philippine offshore gaming operators sa kanyang jurisdiksyon. Ang tagal. Sino ba dito guys yung natatagalan? Ang tagal ikulong or tagal, investigation pa din kasi. So, hintayin lang tayo. Kaugnay nito, ayon kay Philippine offshore gaming operators, magpupulong ang interagency body sa susunod na linggo para pagpasyahan ang mga kasong inihain o ihain laban sa alkalde na kasalukuyang iniimbestigahan ng nasyonalidad at pagkatao dahil yan sa mga butas na nakita sa kanyang mga dokumento. Ayon sa naturang komisyon, nakita sa maraming mga dokumento ang pangalan at lagda nitong si Mayor Go. Inaasahan naman na ihahain ang kaso sa Department of Justice sa Hunyo 21 o ng susunod na taon ng susunod na linggo ng kasalukuyang taon. Ang naturang komisyon ang siyang responsable sa paghahalugad sa Pugo Compound na itinayo sa property na dating pagmamayari ng alkalde. Una na rin lumalabas sa isinagawang raid ang naturang komisyon at investigasyon ng Senado na dating nakipagnegosasyon o nakipagnegosyo itong si Mayor Go sa Chinese firm na sangkot sa Pugo operations doon sa may bahagi ng Bamban na patuloy na nag-ooperate kahit pa walang kaukulang government permits. Nako, bitayin. Sa usapin pa rin po ng mga Pugo, na-recover din ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang isang sulat mula sa Office of the President na pirmado ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque sa paghahalug. Harinig nyo yun ha. Kaya pala. Wait lang ha. Harinig nyo yun. Ulit.
Sa usapin pa rin po ng mga pugo, na-recover din ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang isang sulat mula sa Office of the President na pirmado ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque sa paghahalughog sa Philippine Offshore Gaming Operator Hub dyan sa may Porac, sa may bahagi naman po ito ng Pampanga. Ayon Nako, pirmado. Kaya pala, grabe kayo kung makasuggest na bakit nyo ba pinupukusan si Mayor Alice Go? Ba't hindi nyo anuhin na lang yung Pogo? Something like that, diba? Like, men, kaya nga pinukusan yan kasi yan yung something na may K-player ata siya. Yun ba yung word? I think tama ba yung word? Correct me if I'm wrong. Diba? Tapos titigilan natin. Bakit ba gaya nito na may mga mabuklat pa sila na pwedeng mag-link sa inyo? I think same lang din to ng ginawa ni Senator Robin na sino ba yung nag-ano sa pogong yan? Dapat na ganon-ganon pa yan. Ewan. Mga parang ewan na sila, men. kay Undersecretary Gilbert Cruz, ang mga dokumento ay may petsang 2021 na nakumpiska sa loob ng Lucky South 99 compound. Sinabi rin ng opisyal na kailangan pa nilang iberipika ang naturang mga sulat para masiguro ang authenticity ng mga ito. Ayon pa sa opisyal, ang dokumento na pirmado nitong si Roque ay sulat mula sa kanyang executive assistant na humingi noon ng travel support sa pagtungo nito sa Poland. Nag-applyan niya noon ng itong dating executive assistant ni Roque para sa Shenzhen visa. Samantala, sinabi rin nitong si Cruz na walang criminal value ang naturang dokumento sa kanilang nagpapatuloy na investigasyon laban sa mga iligal na Philippine Offshore Gaming Operator. Sa kabilang banda naman, ipinaliwanag ni Atty. Roque na malinaw na walang kinalaman ang na-recover na affidavit sa support o affidavit of support sa anumang PUG operation, kundi Of course, wala talaga. Yan talaga yung sasabihin nyo. Alangan namang idiin nyo yung mga sarili nyo, di ba? para sa isang o ibang mga purpose. Anya, ang mga dokumento ay pagmamay-ari ng kanyang dating matagal na empleyado na nag-aaral ngayon sa Clark na posibleng malapit sa raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Samantala, iniimbestiga Ano yun, nagkataon lang. Napulot lang nila tapos nilagay nila doon. Grabe yung mga mga excuses Kayo ba guys, naniniwala ba kayo sa excuses na yun ni Spokes Harry Roque? Dating Spokes Harry Roque. Comment down below. Parang pinanganak kahapon naman ng naturang komisyon ang mga opisyal at incorporators ng Lucky South 99 at kung nagsisilbing abogado ng mga itong si dating spokesperson Roque. Dati kasing nagsilbi itong si Roque bilang abogado para sa Whirlwind Corporation na isang real estate company na nagpapaupa ng property sa Lucky South 99. Samantala, nanawagan ho ang Department of Justice sa mga tagasunod nitong si Pastor Apollo Kibuloy na huwag harangan yung mga otoridad na naghahain daw ng warrant of arrest laban sa kontrobersyal na pastor. Ayon sa ahensya, ginagawa lamang ng mga pulis ang kanilang trabaho at ito ay bahagi pa rin ng pagpapatupad ng hustisya dito sa bansa. Ginawa ng Department of Justice ang pahayag matapos na harangin ng mga Tama nga tayo pa yung nagiging mali gusto lang naman nating ipatupad yung batas. Tayo pa yung minamali ng mga to. Ang lalakas ng trip miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang paghahain ng Philippine National Police ng kanyang warrant laban sa nagtatagong pastor. Dahil sa komosyon, nagpakita ang pulisya ng kanilang puwersa sa pagsisilbi ng naturang warrant. Naniniwala ang ahensya na hindi sana ito mangyayari kung voluntaryong susuko ang pastor o ang kontrobersyal na pastor sa mga otoridad. Tama. Hindi nila tinitingnan yan, men. Kasi syempre, nandun sila sa panig ni Kibuloy Pero kung wala sila sa panig ni Kibuloy, alam nyo na sasabihin ng mga nagpoprotekta kay Kibuloy, bakit ayaw mo na lang sumuko? Nagmumukha ka lalong guilty. Gumaganon yan. Nagkataon lang talaga na meron silang utang na loob kay Kibuloy. Or yun, related sila, friends sila or whatsoever. Diba? Kaya ipoprotect talaga nila yan. Para harapin ang kanyang mga kaso. Itong si Kibuloy ay nahaharap sa mga kasong child abuse at sexual abuse at maging qualified human trafficking. Kung ang diba? Takot na takot siya tapos yung mga alleged na mga paratang sa kanya sobrang bibigat. Ayaw niya maharap or ayaw niyang harapin kaso umano ay wala hong basehan, ang korte na lang daw mismo ang bahalang magdedeklara ng kanilang pagiging inosente. Madami ng spekulasyon, madami na ang kung ano-anong teorya sa nahalal na mayora ng Bamban. While the answers are not conclusive yet, what is clear is that there are enough red flags to warrant further scrutiny. Paano po kami hindi magdududa, mga kaibigan? Pero nung binanggit ni Mayor sa hearing na ang nanay niya ay si Amelia Guo, napatulala siya
Ano po ang mga pangalan ng inyong mga magulang? Ang nanay ko po si Amelia Lial po. At ang ama po ninyo? Angelito Go po. And by the way, sabi niya sa interview niya kay Karen Davila na nakita lang niya ang pangalan ng nanay niyang kasambahay na nakasulat sa birth certificate niya, suggesting na tama ang pangalan ng nanay sa birth certificate niya na Amelia Guo din. Sino dito yung nag-iisip na parang tila mas lalong lumalabo yung pag-asa ni Mayor Alice Go na malusutan niya to? Kasi for me, based on yun ang mga nakikita natin dito, kasi wala niratra talaga siya ni Senator Risa at ni Senator Winmin. Like, every time may bago talaga silang mga pasabog eh. Hindi pa nga naka-counter ni Mayor Alice Go yung mga unang tanong sa kanya na hindi niya masagot. Meron na namang mga bago. So parang natatambakan siya ba? Grabe. Kawawa. Grabe. Na-check namin agad sa PSA ito at ito ang aming nakita. Tapos, nakalagay sa birth certificate niya na married ang mga magulang niya. Pero, no marriage record din. Nako. Mamaya, So, I think hanggang dito na lang muna kasi I think nakita na naman na natin yung mga video yan ano. So, yung first part lang yung panonoorin natin dito. Panoorin nyo na lang yung full video mula kay Philippines Trending News. Original video link in the description box below. Tapos yun, syempre, before you leave on our YouTube channel, huwag yun na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, di ba? Ibang klase talaga yung mga taga-kabila, no? Wala talaga eh. Kahit anong, natatawa na lang ako sa ano nila eh, excuses nila. Like, for example, yung kay Harry Roque, sabi niya, di naman totoo yan eh. Meron lang talaga meron lang talagang ano ako dyan na malapit dyan sa Pogo na yan. Baka kaya napunta yung papel ko dyan. Like, man, ano yun? Anong explanation yun? Diba? Like, wala eh, kinakabahan na talaga sila ng todo dito, men. Kasi syempre, wala eh. Tawag dyan, nalilink talaga sila. Kasi yun nga, based sa mga balita na mga nakita natin, nung administration nila, yung past administration talaga yung some kind peak ng mga pogo dito sa Pilipinas, di ba? Even dati, ano din eh, pinagbotohan pa nga ng maraming senador yung pogo, di ba? At yun, naisakatuparan nga yung pogo sa tulong din ng mga honghangs na mga senador dati, ano, binoto din nila. So, ewan natin kung siguro na hypnotize sila or trip lang talaga nilang supportan yung Pugo dati. Luckily na lang, meron namang nagbago na yung isip ngayon at sila na yung part sa dumidikdik kay Mayor Alice Go. Ano. I think, ano din naman yan, pwede din naman yang tumabla. So, I mean, nasa sa inyo na talaga yan. If ever na sa susunod na election, iboboto nyo yung mga tawag dyan, bumoto dati sa Pogo at yung mga bumoto dati sa Pogo na nag-iba na yung pananaw. Nasa sa inyo na lang talaga yan kung sinong pipiliin nyo, yung bumoto sa Pogo or hindi ba talaga. So yun, also yung connection nga nila sa past administration dito sobrang lalim eh. I think may mas ilalalim pa nga to eh. Siguro kapag kahalugugin lahat ng Pogo, baka marami pang magsilitawan na connections or mga protector nila na from past administration. Kasi from past administration yan eh. 'Di ba? Siguro meron ding mga matatagpo ang mga protector ngayon, but I think hindi na siya ganun karami. Siguro yung mga past administration lang talaga na sobrang daming nila doon related. So sana mabuko na yung mga yan para makatikim din naman yan ng karma sa buhay nila kasi sobrang tagal na ng panahon ng pagpapakasasa nila eh. 'Di ba? Na wala silang paki kung maging threat man yan sa national security natin. Ang sa kanila lang kumikita sila. 'Di ba? Wala silang paki. Ang importante lang sa kanila kumikita sila. So sana managot talaga sila at yun makarama na yung mga yan kasi malaking perwisyo yan dito sa bansa natin. Kapwa pa natin yung ini-scam ng mga yan eh. 'Di ba?
lumalaki yung kita nila, may panggala sila, may pang-travel sila dahil sa pera ng mga ini-scam nila. Di ba naman mga grabe, hindi lumalaban ng patas eh. Kakaasar. Dapat ng pagbibitayin to mga to. So, yun, kayo anong masasabi niyo dito? Comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Philippine Trending News, Filipino IC. So like, comment, share, subscribe, Filipino IC is up.